Ngayong araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Dinggin mo po ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagalabong ikaw ay laging makapaglingkuran dito ng dalisay at sumaminawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalag kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat didilig dito ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kandungan, at handang saklolo ko'y may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo may mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kandungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na ni Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu?
Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas sa mga mangangalakal pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang malagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw pong ito ay pinagdiriwang po ng buong simbahan ang tinatawag na Dedication of the Basilica of St. John Lateran sa Roma. May 4 pangunahing basilika sa Roma. Ang una ho ay St. Mary Major Basilica. Ikalawa ho ay St. Paul Outside the Wall Basilica. Yung ikatlo ho ay St. Peter's Basilica. At ito hong kauna-unahan ay ang St. John Lateran Basilica. Pinagdiriwang ho natin ngayon. Bakit ho ito St. John Lateran Basilica? Ito ho ay St. John sapagkat ito ho ay pinatutungkol kay St. John the Baptist. Kasi itong basilika na ito, bago ka makapasok, ay mayroon hong binyagan baptistry na nung una, 4th century hanggang 14th century, bago ka makapasok, ikaw ay bibinyagan na isang Katoliko. Bakit naman ho Lateran? Sapagkat ang lupa ho ay pagmamayari ng Laterani family. Ay dito na ito sa simbahan nung panahon ho ni Constantine, Emperor Constantine. Kaya'y mahalaga ho ang dedigasyon ng mga palasyong simbahan ng ito ng Lateran sapagkat nung una ho, ito ay ginagamit ng mga Romanong, mga matataas na pinuno. Doon ho sila nagpupulong. Nung hindi pa ho mga Kristiyano Katoliko ang mga Romano. Pero nung naging official religion na ho, ang Christianity, nung panahon ho ni Emperor Constantine,
Ito ho kauna-unahang basilika na ginawa. At ito hong St. John Lateran, Basilica of St. John Lateran, ay bago pa ho nagkaroon ng St. Peter's Basilica, ito ho ang tinatawag na seat ng obispo ng Roma, ang Santo Papa. Kaya for how many years, dito ho naglalagi o ang seat ng Santo Papa. At tayo no sa istorya, ay 28 mga naging Santo Papa ang nakalibing ho doon sa Basilica of St. John Lateran. Ano ho ang kahalagahan nito para sa atin? Historically, ay masasabi natin na ito yung mother of all churches, ang St. John Lateran Basilica, sapagkat dito naman ho talaga nagsimula at yumabong yung nagsulputang mga iba't ibang simbahan. Sapagkat ngayon ho ay St. Peter's Basilica na. Kaya kung titingnan ho natin, ay wala naman ho tayong templo. Ang atin ho ay simbahan, basilika. Dini sa ating ebanghelyo, ay si Jesus ay nagalit sapagkat yung kapwa ho ng mga Hudyo ay yung templo ay ginawa nilang palengke. Bakit nagalit ho si Jesus? May dahilan. Hinagupit nga daw niya Sabi sa ating ebanghelyo, indalay sa mga magtitinda ng baka, nakalagay pa din yung mga kalapati. Ano ho ang dahilan? Yun hong piyesta ng Pasko, lahat ho ng mga Hudyo, saan man kayo naroroon, sa panig noon ng mundo, kayo pupunta ng Jerusalem at kayo ay mag-aalay bilang pasasalamat sa Diyos. Ngayon, bago ka makapag-alay ng hayop, baka, kalapate, o kaya ay tupa, may mga bataso sila dyan na kailangan nyo yung offer ay malinis. Ibig sabihin ng malinis ay walang sakit, yung i-offer mo, kailangan na kahit sakit sa balat, wala. Kasi parang dadaan ka mo na sa quality control. Ngayon, yung mga nagtitinda doon, sila yung mga authorized na kung sino lamang papapasukin at magdala ng pang-offer. Ay, yung iba, kahit wala namang sakit, sasabihin, hindi pwede yan. May sakit na ngayong ino-offer. Ngayon, wala kang magagawa. Anong gagawin mo? Bibili ka ngayon sa kanila ng i-offer mo. Ngayon, madadaya naman yung mga nagtitinda. Mamahalan ngayon nila. Papatungan. Tutubo nga naman sila. Ginawa na ho nilang negosyo. Kaya doon nagalit si Jesus. Naging corrupt na. Ang sa halip na templo na i-o-opera simbahan, na iba na ang naging intensyon. Bakit naman yung kahit may namamalit ng salapi? Namamalit naman ho ng salapi, siyempre ho, hindi lang lahat naman ho ng mga Hudyo ay nakatira ho sa Israel. May nakatira ho sa ibang panig ng bansa. Ngayon, pag pumunta ho sila doon, anong dala nilang currency? Anong dala ho nilang pera? Hindi ho pera ng mga Hudyo. Ibang pera. Para hong galing ka ng Amerika, punta ka din dala mo US, wala kang magamit, papapalitan mo. Ngayon, pag pinalitan mo naman, ang gagawin naman sa ibabaratin ka ng palitan. Kaya wala kang magagawa kung hindi magpapalit ka ng pera sa mababang halaga. Kaya dito nagalit si Jesus. Kaya huwag niyong gawing palengke, huwag niyong negosyo. Labas ng templo. Kaya maliwanag ho sa atin, ano ba ang simbahan para sa atin? Tuwan-tuwa tayo pag magandang architecture ng simbahan, pag malaki. Tuwan-tuwa tayo, namamangha tayo. Dito sa atin, maraming namamangha sa ating simbahan, maraming nagagandahan. Pero ang tanong ko naman ho, gano'n ho yung kaganda, gano'n ho yung gano'n kalaki, gano'n ho sa paningin ng ibang tao natin, ay kaaya-aya ang simbahan. Ang tanong ko naman, sa inyong pamilya, sa buong pamilya, kayo ba naman ay nagsisimba? Kayo ba naman ay nagdadasal? Baka mga pagkain na lamang sa mga simbahan sa Roma, sa Europe,
tourist spot na lamang, wala nang nasimba, dasal. Ano ba ang simbahan para sa atin? Ang simbahan ay presensya ng Diyos. Pook dalanginan. Kaya kung kailan naman ho dumami na Temple of the Holy Spirit, tayong mga tao ay templo ng Diyos. Kung tayo ay templo ng Diyos, paano natin inirerespeto yung ating sarili? Kung ang simbahan ay presensya ng Diyos, tahanan ng Diyos, tayo din hong tao ay tahanan ng Diyos. Paano natin ginagawang banal ang ating sarili? Paano natin mapapaalis ang korupsyon sa ating sarili? Paano natin mapapaalis, mapapangalagaan ang ating sarili sapagkat ito'y templo ng Diyos? Baka ibang bahay ang naninirahan sa atin. Baka ibang espiritong nananahan sa atin. Baka hindi ito templo ng Diyos. Baka ito'y tahanan na ng kalaban, ng dyablo, ng demonyo. Kaya para sa atin, hindi lamang ang simbahan ay building. Ito hipok dalangin ang kailangan nating irespeto. Kailangan nating igalang. At sana ho, kada punta niyo yung simbahan, tayo ay nagdadasal. No? Tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng Kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pangdaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Atin nawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay, bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglayang pag-asa na makakabahagi kami sa ganding muling pagkabuhay. Inihiling po namin ito sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri Diyos sa maluwag sa libutan, mula sa libutan tinawan. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malimkas sa libutan, sa iyong kagandahan loob natin mayalay, mula sa katas ng ubas mo ng pag-aalak nito para mag-inuming, nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin po kayo mga kapatid ang ating paghahay ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugurita namin ang araw ng iyong marapating ang tahanan mong ito'y mapuspos sa kabanalan mong angking. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nilubong dito sa gusaling tinayo namin ang iyong sambahan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulo upang sa'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang pinahiwatig mong pakikisa sa lahat. Dito mo pinakikilalang sa amin ka nananahan, sabagat kami ay yung tinipong sambayan ng may mga kapanalig sa buong daigdig. At sa katawan ni Kristi pawang kaanib ang magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ikaw po banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat. Dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristi, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at Gilbert naming nga sa bispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalaberhing Marina ng Diyos ni Poong San Jose. Kaysa ng lahat ng mga apostol San Jose, Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ng aming pananampalataya at aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ng Kristong muling nabuhay, siya nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Palad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all.
her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rains, when dryness daunts and stays. Behold my shield, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tagay nawa ng iyong banal na sambayanan, ang bunga at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay, upang ang paglilingkod naming ginanam sa pagdiriwag na ito'y matutuhan naming gampanan sa Espiritu Katuhanan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, kasama na po niyo mga mahal sa buhay at buong pamilya nating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, tagayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. At tinutupad ang kalooban ng Ama. Kapaging ganap sa lahat ng oras,